Lahat. Ngayon po ay ginugunitan natin ang kabanalan at alaala ni San Pedro Crisologo. Sino po ang nakakakilala sa kanya dito? Si Saint Peter Chrysologus po ay Doctor of the Church at ipagdasal po natin lalong-lalo ng mga kaparian ngayon na matularan natin ang kanyang halimbawa. Kinilala po siya bilang pantas dahil sa mga maiikli niyang homilya. Bagamat maiikli, malaman. So malinaw na itinuturo sa atin ngayon ni San Pedro Crisologo na wala naman pala sa haba ng sinasabi, kundi sa laman ng sinasabi. Mayroon nga pong kanta, di po ba, no? You say it best when you say nothing at all. So tapos na ang homily ko. Paiklian daw. Kidding aside, my dear brothers and sisters, ipinagdarasal po natin ang ating mga kaparian, ang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sana mas pahalagahan yung laman, hindi yung haba ng sinasabi. Ngayon po sa ating mga pagbasa, sa ating first reading, nakita natin kay Moises na yun pala ang bunga kapag nakikipagtagpo ka sa Diyos, magliliwanag, magniningning ang iyong mukha. Ganyan ba ang mukha ninyo? Maningning. Yun po yung ipagdasal natin na sa pagtanda natin, gayon din sana ang pagtubo at paglago ng ating pananampalataya. Yung bang we are transfigured, we are configured by what we do sa pagdarasal natin, sa pagsisimba natin, sa pagdidibosyon natin. Nagiging katulad ba tayo at kawangis ng Panginoon? Kaya nga po may isang spiritual writer, ang sabi niya, sa kasalanan, nadidisfigured ang ating mukha. Pumapangit at pumapangit tayo. Kaya nakakatakot kapag hindi na tayo kilala ng Diyos, dala ng ating kasalanan. Kaya po, matularan sana natin si Moises. Ang hamon sa atin ng ating unang pagbasa, baguhin tayo, papanibaguhin tayo ng ating mga ginagawa, ng ating mga ipinagdarasal. Magliwanag nawa ang ating mga mukha. Naalala ko po minsan, noong ako ay nabigyan ng pagkakataon na mag-serve sa misa ni Pope Francis sa Luneta noong 2015. Nabigyan ako ng pagkakataon na makita siya ng harapan. At nandun kami sa papal sacristy, konti lang kami at pinagmamasdan ko siya habang siya ay nagbibihis. Hindi mawala sa kanyang mukha yung ngiti, yung ramdam mo na panatag siya, payapa, mahinahon, someone who is at peace. Andun yung serenity. At nung tinitingnan ko yung mukha niya, parang nagliliwanag. Noong may mga kwento-kwento din na napakinggan ko, nung minsan daw nakita nila si Mother Teresa ng Calcutta. Nung makita daw nila yung mukha, nagniningning, nagliliwanag. So yun yung dasal natin mga kapatid na ang mga pagdinarasal natin, mga ginagawa natin sa simbahan ay magpanibago ng ating pag-uugali. Sabi nga nila, makikita yan naman sa mukha natin kung maaliwalas ba yung mukha mo. Mas magandang paghandaan yan, lalo na pag namatay na tayo. Kasi makikita daw yan sa kabaong. Diba, titingnan yung andoon yung mga kaibigan mo. Tapos makita nila, ay, yan, buti na lang sama-sama ng ugali, nakangiwi. So gusto niyo bang sa pag namatay kayo, pag chismisan pa kayo ng mga chismosa niyong kaibigan, mga kabarangay na, alam natin na masama talaga ugaling yan, kaya ang pangit-pangit tong namatay. So sa gospel naman natin, ang paanyaya sa atin ngayon ng Panginoon, we assess our buried treasures and the pearl of great price. Ano ba yung mahalaga? Ano ba yung kaya nating iwanan?
Ano ba yung kaya nating bitawan upang manatili yung mga biyayang nasa atin na? Nakakalungkot po kasi andyan na sa harapan natin yung biyaya. Ibinigay na ng Diyos. Pero hindi natin, kadalasan binabaliwala natin, inaaksaya natin, sinasayang natin, at nakakalungkot kadalasan, inaabuso pa natin. Sabi nga po nila, kapag tumatanda na daw tayo, kapag nakalampas tayo sa matinding pagsubok sa buhay, gumaling tayo sa malubhang karamdaman o sakit, sana may pagbabago ng pananaw, may bumabait, Kasi sa mga pagkakataong ito, nare-realize natin ano ba yung mahalaga, ano ba yung sapat na. Kaya nga, may mga kakilala tayo na kapag nalampasan ng mga ganong pagsubok, ibinibenta na yung mga kung anong gamit at nagtitira na lang ng mahalaga. Mga kapatid, ngayon pinapaalala sa atin ni Jesus na sana sa lahat ng ipinagdarasal natin at inihingi natin sa Diyos, huwag nating kalilimutang hingin ang Diyos. Huwag nating kalilimutang hingin ang presensya ng Panginoon. Nung linggo po ay nagsimba kayo at tinuruan tayo ni Jesus na magdasal. Ang mahalaga, isa sa mga mahalagang itinuro sa atin ni Jesus nung linggo ay kung ano ang hihingin natin. Ang sabi niya, Panginoon, hindi ipagkakait ng Diyos ang Espiritu Santo sa sino mang humihingi sa Kanya. Huwag natin pong kakalimutan yon. Ipinagdarasal natin ang lahat, inihingi natin sa Diyos ang lahat. Huwag nating kalilimutang hingin ang Diyos, ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Bukas po ay kapistahan ni San Ignacio ng Loyola at may maganda po siyang paalala sa atin. Yung dasal niya na susyepe, kung familiar po kayo, take Lord, receive all my liberty, my memory, my understanding, my entire will. Kunin mo na to, Lord, dahil sa'yo din naman ito nanggaling. Ang ibigay mo sa akin, your love and your grace. That's enough for me. And so, my dear brothers and sisters, ito po yung mga ilang reflections na iiwan ko ngayong gabi para sa ating pagdarasal at pagninilay-nilay. Amen. Pakinggan natin ang paanyaya ng